Si RA ay high school nang makilala si Laura. Ito ang babaeng pinakamimithi niya at gagawin niya ang lahat para makuha lang ang matamis nitong oo. Gusto siya rin nito. Pero paano kung may balakid? Paano kung may biglang ibang darating? May pagkakataon pa kaya maging sila? Mahihintay kaya ni RA si Laura? Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong kwento ng pag-ibig na ihahandog namin sa inyo ngayon na may pamagat na This Time It Will Be Sweeter, written by MKPA Carissa and narrated by Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. May mga pag-ibig na nagsisimula sa pagkakaibigan. Ito ang kwento ni RA at Laura. Si RA ay pinanganak sa Manila. Siya ay maputi, singkit at may hitsura at katamtaman ng height. Nung high school siya ay maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Pero si RA ay focus lang noon sa kanyang pag-aaral at di pinagtutuunan ng pansin ang love life. Lumipas ang ilang taon at nag-decide ang pamilya ni RA na lumipat sila ng kanyang pamilya sa Laguna nung bandang mag 4th year high school siya. Isang pampublikong paaralan din ang kanyang pinasukan at pinag-transferan. Unang araw sa eskwelahan, wala pang kilala si RA at tahimik siyang pumasok sa classroom. Maaga siya noon pumasok dahil excited siya sa bago niyang paaralan. Medyo may halong kaba at excitement ang nararamdaman niya dahil panibagong mga kaklase at panibagong teacher ang kanyang makikilala. Expecting din siya na mayroon siyang magiging kaibigan sa kanilang mga kaklase. Nakaupo na siya sa hanay ng mga upuan habang unti-unti nang pumapasok din sa classroom ang kanyang mga kaklase. May mga tumabi sa kanya at napuno na ang classroom sa paglipas ng mga oras. 7 a.m. dumating na rin ang kanilang guro at unang subject nila ay English. Sabi ng kanilang guro ay magpakilala ang bawat isa sa kanila, lalo na at may iba rin siyang classmates na transferee nung panahon na yon. Sabi ng kanyang guro, "Okay class, introduce yourself. Alam kong magkakakilala na ang iba sa inyo, pero meron tayong bagong estudyante, okay?" At ang bawat isa ay nagpakilala na nga. At isa na dun si Laura. Isang maputi, may mahabang buhok, malantik na pilik mata, makinis ang kutis at katamtaman ang height, at talaga namang maganda ang mukha. Sa lahat ng nagpakilala ng mga babaeng kaklase ni RA, si Laura ang talagang hinangaan niya sa kanyang kagandahan. At may naramdaman si RA na pintig na kanyang puso na ngayon pa lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Bandang 9 a.m. ay recess nila. Nakita ni RA si Laura na nakaupo sa bandang likod ng classroom. Sinubukan niyang lapitan si Laura kahit kakabog-kabog ang kanyang dibdib, di niya may paliwanag dahil ngayon niya lang ito naramdaman. Sabi ni RA, "Hi classmate, bago lang ako dito, okay lang ba makipagkaibigan?" Lakas loob na sinabi ni RA kay Laura. Ang tugon naman ng dalaga, "Sige, why not? Classmate naman kita." Parang biglang namangha ang reaksyon ni RA sa sinabi ni Laura. "Dito na pala kami lumipat sa Laguna. Hindi kasi maganda ang pamumuhay namin sa Maynila." Nakwento ni RA kay Laura na kailangan nilang lumipat ng bahay dahil di maganda ang naging buhay nila sa kanilang tinitirhan. May naman, dito na talaga sa Laguna nakatira ng buong pamilya ko. At si Laura din ay nagkwento ng bahagya kay RA ng konting background from her family. Natapos na ang break time at nagsiupo na sila sa kanilang mga upuan dahil inayos ng kanilang guro ang kanilang sitting arrangement by their surname, magkalayo ng upuan si RA at Laura dahil nagsisimula sa letrang A ang surname ni RA and S naman kay Laura. Alauna na at oras na ng uwian. Inaayos ni RA ang kanyang mga gamit para maghanda ng umuwi. May napansin siyang lumalapit sa kanya at yan pala ay si Laura. "Nice meeting you pala. Ingat ka sa pag-uwi. See you tomorrow," sabi sa kanya ni Laura. Hindi mapaliwanag ni RA ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon.
Hindi na siya nakasagot dito dahil agad din itong umalis. Napangiti at puno ng saya ang nararamdaman ni R.A. Umuwi na din ang binata. Nang nasa bahay na ay bigla niyang naalala na naman si Laura. Hindi mawala sa isip niya ang dalaga. Tanong niya sa sarili, ano ba itong nararamdaman ko ngayon? Kinausap na ni R.A. ang kanyang kapatid na nakakatandang lalaki. Kuya, may tanong ako. Ano tong nararamdaman ko kanina sa school? May nakilala kasi ako na classmate ko na ang ganda-ganda niya at ang bait-bait pa. Kinausap ko siya at nakipagkaibigan ako sa kanya. Parang lakas ng kabog ng dibdib ko nung lumapit ako sa dalaga na yon. Ano ibig sabihin nun, kuya? Tanong niya sa kuya niya dahil sa hindi maipaliwanag na nararamdaman niya. Tugon naman ng kuya niya, Nako, si Utol, mukhang nai-inlove ah. Yan bro, yung tinatawag na love at first sight. Sabi naman ni R.A., wow, yun ba yun kuya? Ngayon ko lang naramdaman. Ganun pala yun. Oh bro, ganun yun. Ganun ang pag-ibig. Pero iba-iba yan. May pag-ibig na kagaya sa'yo na love at first sight. Meron din falling in love. Sabi ng kuya ni R.A. na nagpamangha lalo sa kanya. Iba-iba pala yun kuya. Oo bro. Pero ang mapapayo ko sa'yo ay kilalanin mo muna ng maigi ang magugustuhan mo. Kasi pwedeng love mo nga sa una pero pag nakilala mo na at di mo nagustuhan ng ugali, biglang ayaw mo na sa kanya. Know the person first, ika nga. Sabi ng kanyang kuya. Okay. Salamat kuya sa payo mo, gagawin ko yan. Oo bro, basta wag ka padalos-dalos ng action mo. At dahan-dahan lang sa pag-ibig, hindi yan minamadali. Slowly but surely. Sabi muli ng kuya niya. Kuya! Natatawang sabi ni R.A. sabay tawa silang parehas. Paglipas na mga oras, gabi na nun at oras na ng tulog. Humiga na sa kama si R.A. at matutulog na sana siya. Pero sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan si Laura. Hanggang pinikit niya ang kanyang mga mata at tuluyang nakatulog. Laura, saan mo ko dadalhin? Sabi ni R.A. Hawak-hawak ni Laura ang kanyang kamay at nakangiti ito. Tila hinihila siya ng dalaga. Basta, sama ka lang sa akin, sabi ni Laura. Pero bago yon ay kailangan mo muna gumising. Ha? Gising na! Nag-a-alarm na ang alarm clock. Napabalikwas si R.A. sa kanyang kama sabay sigaw, Laura! Sigaw ni R.A. Katabi ang kanyang kuya. Huy, anong Laura? Sabi ng kuya niya sabay tawa sa kanya. Natawa din siya sa kanyang sarili. Ang ganda ng panaginip niya. Parang totoong kasama niya ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Dali-dali si R.A. nagprepara ng kanyang sarili at mga gamit para pumasok. Nasa lamesa na sila ng kanyang pamilya para mag-almusal. Napansin ng nanay ni R.A. na pangiti-ngiti ito habang kumakain. Aba. Itong pogi kong anak parang masaya ata ngayon, sabi ng nanay ni R.A. Biglang sinabi ng kuya niya, Nako ma, inlababo yung anak nyo. Sabay tawa. Ganun ba anak? Nako dapat kong makilala yung babae na yan anak. Si R.A. naman ay nginitian ng kanyang nanay at sabay sabi na, Ma, don't worry. Papakilala ko siya sa inyo when the time is right. Mangyayari rin iyon. Ano raw? Sabi ng kuya niya at sabay nagtawanan silang pamilya. Nagpaalam na muna si R.A. sa kanyang pamilya at pumasok na siya sa school. 7 a.m. start na uli ng klase ni R.A. Medyo sakto lang sa oras dumating si R.A. dahil naabutan ng traffic ang sinasakyan niyang jeep. Pagpasok niya sa classroom, agad niyang hinagilap ng tingin kung andon si Laura at nakita niya itong kausap ang kanilang classmate na babae. Napatingin sa gawin niya si Laura at nasabi ni Laura, Hi, andyan ka na pala. Sabi naman ni R.A. na parang namula ang mukha. Oo, halos kakarating ko lang. Medyo na-traffic kasi ako. Oo nga, traffic ngayon. Agahan mo na lang ang alis sa bahay. Sabi ni Laura sa kanya nang nakangiti. Sige, bukas agahan ko ang pasok. Sabi ni R.A. Hindi mawala ang ngiti sa labi nito. Lumipas ang mga araw na palaging nag-uusap si R.A. at Laura. Pag may mga group project,
Laging gusto ni RA na kagrupo ang dalaga. Naging maganda ang samahan ng dalawa. Napansin ng mga classmates nila ang pagiging close nila masyado sa isa't isa at may makukulit na silang classmate na inaasar sila. Uy, sila RA at Laura oh. Magkakatuluyan siguro tong mga to, sabi ng isa nilang classmate. Oh, lagi magkasama yan. Diyan nagsimula lola at lolo ko, sabay tawanan silang lahat. Eh anong masama, parehas naman kaming single, sabay tawa din ni RA. Sabi naman ni Laura, tingnan na lang natin, sabay tingin sa binata. Sa mga sandaling yon, natuwa ng gusto si RA na parang maganda ang pahiwatig ni Laura sa kanyang sinabi. Lumipas pa ang ilang buwan, magpapasko na kaya malapit na rin ang kanilang Christmas break. Weekends noon at naisip na ni RA yayain si Laura magsimba. Tinext ng binata si Laura. Laura, pwede ba kitang yayain magsimba? Tugon naman ng dalaga, sige, sama ako. Tuwang-tuwa nun si RA at nag-reply siya. Sige, kita tayo bukas, Sunday, sa malapit na simbahan sa inyo. See you. Reply naman ni Laura, sige, kita-kits. Sobrang excited na si RA ng mga oras na yun dahil doon ay sasabihin na niya na gusto niyang ligawan ang dalaga. Kinabukasan 8 a.m., nagkita ang dalawa sa malapit na simbahan kay Laura. Nagsimba silang dalawa. Nang matapos ang church service, sinabi ni RA, may gusto sana akong sabihin sa iyo kung okay lang. Laura, naalala mo ba yung unang araw sa klase na nilapitan kita at nakipagkaibigan ako sa iyo? Paunang sabi ni RA. Oo, naalala ko yun. Bakit mo pala biglang nasabi yan? Tanong ni Laura. Laura, kaya kita nilapitan nun kasi una pa lang nagkagusto na ako sa iyo. At gusto ko nang mapalapit sa iyo. At ngayon, naglakas loob ako na aminin talaga ang nararamdaman ko. Gusto kita at tanong ko kung pwede ba ako manligaw sa iyo. Matapang na sabi ni RA. Ha? Nung una din kitang makita, meron din akong nararamdaman sa iyo pero sa ngayon, pwede let's continue na lang muna as friends dahil priority ko muna ang pag-aaral, sabi ni Laura. Ganun ba? Napaisip si RA ng mabuti. Sige, kung yan ang desisyon mo, ginagalang ko yun. Don't worry, RA. Mas maganda kung kilalanin muna natin ng mabuti ang isa't isa para maging sure tayo sa isa't isa at ikaw rin ay maging sure ka sa sarili mo kung ano talaga ang nararamdaman mo para sa akin. Let's not rush things, okay? Sabi ni Laura. Sige, I will do that, sabi ni RA. Matapos nun, lumipas ang mga araw at sumapit na ang Pasko at naisip ni RA i-text ang dalaga. Nag-usap muli sila RA at Laura sa text. Hi Laura, Merry Christmas, musta ka na? Ipinag-pray kita kay Lord na parati ka sanang okay at ligtas sa araw-araw. Reply naman ni Laura, Hi RA, Merry Christmas din sa inyo. Maraming salamat sa iyong prayer sa akin. I pray din na okay ka din palagi. Okay lang ako, don't worry. At hindi ako pinapabayaan ni Lord. Wow, good to hear. Alam mo, palagi kitang pinagpipray kay Lord kasi mahalaga ka sa akin. At pinagpray ko din na hopefully mas makilala pa natin ang isa't isa. At lumalim pa ang ating friendship. And finally, pumayag ka na magpaligaw sa akin. Alam mo, RA, alam ko kung may plan si Lord para sa ating dalawa. Let us trust the Lord and patiently wait for it. Text pa ni Laura sa kanya. Okay, Laura, I understand. At yun na ang huling text ni RA bago siya matulog. Lumipas ang Pasko at bagong taon, naging maayos pa rin ang pagkakaibigan nila RA at Laura hanggang sumapit ang Valentine's Day. Naisip ni RA na bumili ng bulaklak at gumawa ng love letter para kay Laura. Nang pumasok na sa school si RA, ay nakita niyang may hawak na ng mga bulaklak ang dalaga. Yun pala ay may iba ring mga lalaki ang nagbigay ng bulaklak sa kanya at isa na doon ay si MJ, kaklaseng lalaki nila RA at Laura. Kinausap ni RA si MJ at tinanong tungkol sa bulaklak na binigay nito sa dalaga. MJ, nagbigay ka rin pala ng bulaklak kay Laura? Tanong ng binata.
Oh, bakit? At nakita ni MJ na may hawak na si RA na bulaklak. Meron ka rin palang bulaklak. Para kanino yan? Tanong ni MJ. Para din to kay Laura. Sagot ni RA. Oh, ganun ba pare? Di may gusto ka rin pala kay Laura. Tanong ni MJ. Oo, meron pare. At seryoso ako na manligaw na sa kanya. Sagot naman ni RA. Parang matagal ka na gusto ni Laura eh. Sa katunayan yan matagal na akong umamin sa kanya. Wala ka pa dito sa school. Paano ba yan? Di magkaribal tayo niyan. Okay lang sa akin pre. Si Laura naman ang masusunod kung kanino siya magpapaligaw eh. Sabi ni RA. Confident ang binata na siya ang magtatagumpay na makapanligaw kay Laura. Nako pre, sigurado ako na sa akin siya magpapaligaw at magiging girlfriend ko siya kaya wag ka na umasa. Pre, tignan na lang natin, okay? Sabi ni RA. Ikaw bahala, sabi naman ni MJ. At doon na nga natapos ang pag-uusap ng dalawa. Naisip ni RA na may karibal pala siya sa pag-ibig niya kay Laura. Pero nilakasan pa rin niya ang kanyang loob at sinabi niya sa sarili, may the best man win. At nung araw na iyon, binigay pa rin niya kay Laura ang bulaklak at kanyang ginawang love letter. At nag-usap sila. Hi Laura, ito nga pala ang bulaklak at sulat ko para sa'yo. Buong ngiting sabi ng binata. Wow, thank you. Nag-abala ka pa talaga. Laura, I just want you to know na andito pa rin ako at naghihintay ako. Di ako basta-basta hihinto at susuko hanggang pumayag ka na magpaligaw sa akin. Sabi ni RA. Okay, RA, just give me time to think, okay? Lumipas ang ilang linggo at malapit na mag-Marso. Ibig sabihin ay malapit na ang graduation. Hindi na sila gaano nag-uusap ni Laura at nagulat na lamang siya sa kanyang nalaman. Hi Laura, kamusta ka naman? Lumapit si RA kay Laura nung uwian na. Tara love, uwi na tayo. Nagulat naman siya dahil biglang lumapit si MJ at sinabi ang mga katagang iyon. Oh RA, paano ba yan? Kami na ni Laura. Pagmamayabang ni MJ. Kailan pa to nangyari? Gulat na tanong ng binata. Simula nung Valentine's Day, napapayag ko si Laura na manligaw ako at pumayag din naman siya. Sabi ko naman sa iyo ako ang magwawagi. Totoo ba to, Laura? Kala ko ba mag-aaral ka muna kaya hindi ka muna nagpaligaw sa akin? Pero bakit ganito? Siya ba talaga ang gusto mo at hindi ako? Sorry, RA, pero hindi ko masasagot yan. Umuwi si RA nung araw na iyon na sobrang dismayado. Nung practice nila ng graduation ay kinausap siya ng mga kaibigan niya. Uy, kala ko kayo na talaga ni Laura, pero bakit ang sweet-sweet ata nila ni MJ? Sabi ni Arlo. Kaibigan niya si Arlo at alam nito na gusto niya manligaw kay Laura. Kala ko nga rin study first si Laura pero mukhang si MJ talaga ang gusto niya. Sabi ni RA na puno ng lungkot. Gusto sana niya bago sila gumraduate ay mapapayag na niya si Laura na kanyang ligawan. Hayaan mo na RA, makakahanap ka rin ng para sa'yo. Pero napaisip si RA. Pakiramdam niya kasi ay wala na siyang mahahanap na hihigit kay Laura. Graduation na nila at masaya naman silang lahat. Uy, congrats mga pre! Graduate na tayo. Excited na ako mag-college tayong lahat. Sabi ni Arlo. Ako din. Sana ay maging successful tayong lahat. Sabi ni RA. Huwag ka mag-alala RA. Kung hindi ka pinalad magkaroon ng kasintahan ngayong high school ay malay mo. May nakalaan sa iyo sa college. Sabi ni Arlo. Lumapit sa kanya si Laura na kanyang ikinagulat. Congrats sa atin RA. Good luck sa college. No hard feelings ha. Naisa na niyang sumbatan si Laura pero nasabi na lamang niya, congrats din Laura. No hard feelings. Share ako doon. Anak, picture kayo ng classmates mo. Sabi ng mama ni RA. Sakto ay malapit si Laura sa kanya kaya nakasama ito sa picture. Lumipas ang ilang taon ay nakatapos sa kolehiyo si RA. Nung nasa kolehiyo siya ay napag-alaman niyang nag-break rin si Laura at MJ sa kadahilanang hindi niya alam. Wala pa rin siyang nagiging nobya.
Naiisip pa rin niya si Laura. Nasa wallet pa rin niya ang picture nila ni Laura nung high school graduation nila. Computer science ang natapos niya at ganun din si Laura. Magkaiba nga lang sila ng universidad. Naghahanap na siya ng trabaho at nagulat siya na nakita rin niya si Laura sa araw ng kanyang interview. "Dito ka rin nag-a-apply?" tanong ni Laura. "Ay, oo. Gusto ko kasi maging junior programmer dito. Maganda daw kasi ang work environment dito at magaganda ang benefits. Yun nga rin ang dahilan kaya gusto ko dito. Nasaan ba ang manners ko? Kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nag-uusap ah. Samantalang nung high school ay lagi tayong magka-text," sabi ni Laura. Napatitig saglit si RA sa kanya. Ganun pa rin si Laura. Ang ganda-ganda pa rin ni Laura at sobrang bait pa rin. Yung mga mata nito ay puno ng saya. Parang hindi nga ito tumatanda eh. "Kamusta na kayo ni MJ?" Hindi mapigil ang tanong ni RA. "Ayun, wala na kami noon. Nalaman ko kasing may iba pa pala siyang girlfriend bukod sa akin." "Ano ba ang nagustuhan mo kay MJ?" tanong ni RA. "Siguro may halong awa na rin ang nararamdaman ko sa kanya. Matagal na kasi niyang gustong manligaw. 3rd year high school pa lang eh, panay paramdam na siya sa akin na manliligaw siya. Naawa ako kaya sabi ko, sasagutin ko na siya. Sorry talaga RA ah. Sabi ko pa naman may gusto ako sa'yo at mag-aaral muna ako. Kala ko kasi mabait si MJ at hindi niya ako lulukuhin. Kung alam ko lang sana ikaw na lang pinili ko," sabi ni Laura. Natuwa pa rin si RA sa mga narinig niya mula kay Laura. Iniisip pa rin pala siya nito kahit matagal na panahon na ang lumipas. "Laura, pwede mo pa rin naman akong piliin eh. Pwede ba this time, payagan mo na ako manligaw sa'yo?" "Sure, sana matanggap tayo dito. Uy, kahit gusto kita, paghirapan mo pa rin ang oo ko. Hindi ka magsisisi. Liligawan kita araw-araw kahit maging tayo na." Pagkatapos nila ma-interview ay lumipas ang 3 linggo. "Tanggap na po ako?" Kasalukuyang nasa telepono si RA. "Ano sabi anak?" tanong ng mama ni RA. "Wait lang ma," sabi ni RA habang tinatakpan ng phone. Kinausap niya muli ang babae. "Nakita namin na masigasig kang sumagot sa interview. Mukhang inspired kang pumasok sa kumpanya namin. Kaya simula Lunes ay pumasok ka na. Magbibigay rin kami ng email sa iyo upang isumite mo ang iyong requirements. Congrats, Mr. RA. Salamat sa pagsagot sa aming tawag." "Ma, natanggap ako!" At nagtatalon si RA sa tuwa. "Uy, nakakatuwa naman yan. Magsa-celebrate tayo mamaya ha. Isama mo yung si Laura." At doon naalala ni RA si Laura. Iniisip ni RA kung natanggap rin kaya ito sa trabaho. Tinawagan naman ni RA si Laura sa telepono. "Hi Laura, kamusta?" Paunang sabi ni RA. "Iimbitahan sana kita para kumain sa labas kasama ang pamilya ko mamaya. Okay lang ba?" "Para saan nga pala ang dinner? Mukhang masaya ka ah." "Natanggap kasi ako doon sa pinag-applyan natin. Mag-celebrate kami para sa una kong trabaho." "Uy, congrats! Ako din, pumasa. Ang galing naman, magiging magkatrabaho na tayo." "Sunduin kita mamaya dyan ng 6:00 ah. Bye." Pagkatapos sunduin ni RA si Laura ay dumiretso na sila sa kainan. Nandun na ang pamilya ni RA. "Siya ba yung tinutukoy mo dati sa akin, RA? Ang galing talaga pumili ng utol ko," sabi ng kuya ng binata. "Oo, kuya. Siya nga pala si Laura. Magkaklase kami nung high school at nagkita muli kami nung nag-apply kami pareho sa isang kumpanya." "Bakit pala hindi natuloy na maging kayo nung high school?" sabi ng mama ni RA. "Ay, wag na po natin pag-usapan yun ma. Ang mahalaga ay manliligaw na uli ako kay Laura. Diba Laura? Gusto ko rin po ang anak niyo, pero gusto ko po na mapatunayan niya po talaga sa akin na gusto niya rin ako," sabi ni Laura. Tuwang-tuwa si RA dahil approve na approve ang mama at kuya niya na liligawan siya. Natapos na ang kanilang pagsasalo. "O anak, ihatid mo na si Laura at gabi na. Mag-ingat kayo sa daan na." "Sige po ma. Ingat po kayo pa uwi," sabi ni RA. "Tara, Laura, ihatid na kita." Habang naglalakad sila ay nag-usap sila tungkol sa mga bagay-bagay. "RA, bakit hindi ka naghanap ng iba?
Wala ka bang nagustuhan nung nasa college ka? Wala eh. Kasi nung high school, ikaw lang ang nagustuhan ko. Dumaan ng college at ikaw pa rin ang nasa isip ko. Kaya nung nabalitaan ko na nagkahiwalay kayo ni MJ ay parang nakapag-asa sa puso ko na baka may chance pa tayong dalawa. Kaya nagulat ako nung makita kita sa kumpanya kasi parang tadhana na ang nagdikta na magkita tayo muli. Siguro nga, sa dami ng kumpanya na pwedeng pag-applyan, pareho nating napagdesisyonan na doon mag-apply. Alam mo, gusto na kitang sagutin, pero hayaan mo muna sigurong maghilom ang mga sugat sa puso ko. Ilang taon akong naghintay, hindi na masama kung maghihintay pa ako uli para sa'yo. Naihatid na niya si Laura sa bahay nito. See you sa Monday, RA. Let's do our best. See you din. Ngayon pa lang namimiss na kita, sabi ni RA. Namula naman si Laura. Ikaw talaga. Sige na, umuwi ka na nga at late na. Nakauwi na ng safe si RA at sobra ang ngiti niya. Para uli silang high school ni Laura at nakakatuwa at wala nang balakid sa panliligaw niya. Dumating ang Monday at araw na ng kanyang pagpasok sa office. Oh anak, don't forget to pray at may sorpresa nga pala kami ng papa mo sa'yo. Naalala mo nung sinabi namin na kumuha ka ng lisensya? Natakaman si RA ay sinundan niya ang mama niya palabas ng pinto. Pagbukas ay manghang-mangha siya. Tada! Ito na ang motor mo pampasok sa opisina. Motor muna ang gagamitin mo. Tapos, pag nakaipon ka na lang, bumili ng sasakyan, sabi ng mama niya. Napayakap siya ng mahigpit sa kanyang ina. Ma, sa akin talaga to? Maraming salamat na. Magagamit ko talaga to sa pagpasok. At eto pa, sabay may pinakitang 2 helmet ang mama ni RA. Itong isa para sa iyo, at itong isa ay para sa iaangkas mo. Galingan mo sa trabaho at galingan mo sa panliligaw. We are rooting for you, anak, sabi ng mama niya. Naluha si RA. Sobrang swerte niya at meron siyang sobrang supportive na parents. Salamat ma. Sige po, papasok na po ako sa opisina at baka malate pa po ako. God bless anak, we love you, sabi ng mama ni RA. Pagkarating sa opisina ay nakita niya si Laura. Hi Laura, aga mo Grabe, di pa naman ako late no? Na-traffic ka no? Wala ka pa rin pinagbago RA, nauuna pa rin ako sa'yo. Naalala niya tuloy nung high school na nauuna palagi si Laura sa kanya. At siya naman ay lagi muntik na lilate dahil sa traffic. Nagsimula na ang training nila at paid naman ito. Kaya most of the time ay wala silang ginagawa sa opisina. Madali naman ang trabaho nila dahil napag-aralan naman nila ito nung college. Lumipas ang ilang buwan ay regular employees na sila at lalong lumalim ang relasyon nila hanggang sa dumating na nga ang inaasahang araw ni RA. RA, alam kong matagal ka na nanliligaw at alam kong nakakapagod ito. Hindi mo alam ay nagkita muli kami ni MJ. Parang nahulog sa lapag ang puso ni RA. Pero wag kang mag-alala, nag-usap lang kami. Sa totoo lang ay gusto ka lang magkaroon kami ng closure ni MJ. Masyadong masakit ang hiwalayan namin at gusto ko sana na bago ako pumasok sa isang relasyon ay sarado na ang lahat ng involved sa nakaraan ko. Nakahinga ng maluwag si RA sa sinabi ng dalaga. Nagpatuloy si Laura sa kanyang pagsasalita. RA, sa tingin ko ay tama na ang time na ginugol mo sa panliligaw. Masaya ako dahil nandyan ka palagi para sa akin, kaya sinasagot na kita. Pagkasabi nun ni Laura ay tila nabingi si RA. Sinasagot mo na ako? Kurutin mo nga ako, baka nananaginip lang ako. Hindi makapaniwalang tanong ni RA. Oo, RA. Hindi na lang tayo basta magkaibigan. Tayo ay magkaibigan na. Nagsisink in na kay RA ang lahat. Sobrang saya niya nung araw na iyon. Salamat, Laura. Sobrang mo akong napasaya. I love you so much. Sabi ni RA. I love you too, RA. Lumipas ang ilang taon, 3rd anniversary na nila at may binabalak si RA na gawin. Laura, I have something important to tell you.
panimula ng binata. Nagsimula tayo sa pagiging magkaibigan nung high school. Nagkaaminan rin tayo na may gusto tayo sa isa't isa. Nagkaroon man ng balakid ay nakatulong lamang ito para mas lumalim ang pag-iibigan natin. Kaya Laura, alam kong 3rd anniversary na natin and I think it's time. Inilabas na ni RA ang singsing na kanyang binili. Matagal niya itong pinagpilian at pinag-ipunan. Nag-ipon na rin siya para sa future nila ni Laura. Laura, will you marry me? RA, ang tagal mong naghintay para sa ating dalawa. Kaya alam natin na this time, it will be sweeter. I love you, RA, and I can't wait to marry you. You made me the happiest man on earth. I love you forever, Laura. You are my one and only. Naipamalitan niya agad sa mga kaibigan ng kanilang engagement. Sa mama niya, sa kuya niya, at matalik na kaibigang si Arlo. Anak, I'm so happy for you. Gagawin nating engrande ang kasalan niyo, sabi ng mama ni RA. Kasalukuyan silang naka-video call at pinapakita ni Laura na suot niya ang singsing. Sabi ko sa iyo, magugustuhan niya ang singsing na iyan. Ingat kayo mamaya pa uwi, sabi ng mama ni RA. Thank you ma, hindi ko napapakawalan to, sabi niya. Nagprepara na sila ng kasal, imbitado lahat. Ginawa nga talagang engrande ng mama ni RA ang kasalan. Best man niya ang kuya niya at isa sa groomsmen si Arlo. Dumating ang araw ng kasal at natapos ang seremonyas ng puno ng tawanan at iyakan. Dumiretso na sa reception at dumating na sa punto ng mensahe ng mga magulang at mga malalapit na kaibigan. Anak, naalala ko nung sobrang inspired ka dahil sa kanya. Yung tipong papasok pa lang sa school gabi pa lang ay nakaayos na ang gamit mo para maayos kang papasok. Nakakamiss nung high school. Hindi ko akalain na yung kinuhanan ko ng picture na kasama mo nung graduation ay iyo palang papakasalan. Ang mensahe ko sa inyo ay sana huwag kayong magsasawang mahalin ng isa't isa. Sayang ay wala ang iyong papa para ma-witness ang lahat ng ito. Pero uuwi rin siya soon. Pangalagaan niyo ang isa't isa Huwag niyong hahayaan na may unresolved issues kayo bago matulog. Mahirap mag-sorry kahit hindi mo kasalanan pero mas masakit na iwan niyo ang isa't isa dahil lamang sa isang simpleng bagay. I love you both. And you deserve all the happiness in the world. I pray that you may continue your marriage until you both get old. Yun lamang, sabi ng mama ni RA. Muntik pa itong maiyak dahil ang bunsong lalaki nito ay ikinasal na. Utol, masaya ako dahil ang love at first sight mo ay kinahinatnan mo. Masaya ako dahil hindi lamang ligaw tingin ang nangyari sa iyo. Talagang ipinaglaban mo ang pag-ibig mo sa kanya kahit nahihirapan ka. Bro, nakaka-inspire ang perseverance mo towards love. Alam kong magtatagal ang relasyon niyo hanggang sa pagtanda dahil alam ko kung gaano ka kaloyal. You deserve this kind of love, bro. I love you. Hindi ko man laging sinasabi sa iyo yun, pero mahal na mahal ka ng kuya mo. Masaya ako at masaya ka na sa piling ng iyong first love. May your marriage be fruitful. Excited na ako magkaroon ng pamangkin sa iyo, sabi ng kuya ni RA. Napaluha naman si RA. Hindi kasi ganun ka-vocal ang kuya niya sa pagmamahal nito sa kanila. Mas magaling ito magpakita sa pamamagitan ng actions, kaya sobrang na-touch siya at sinabihan siya nito ng I love you. Huling nagsalita ay ang best friend niyang si Arlo. Hanggang college ay kasama niya ito, kaya hindi pwedeng hindi ito nandun sa pinaka-espesyal na araw niya. Saksi ito sa unang heartbreak niya at saksi ito kung gaano niya katagal hinintay si Laura. Pre, sa huli ay kayo pa rin talaga. Ang saya ko dahil alam ko kung gaano mo pinaghirapan upang makuha lang ang matamis na oo ni Laura. Dumaan ka sa sakit at dumaan ka talaga sa butas ng karayom. Pero alam ko, para sa iyo ay worth it lahat ng ito. Makakasama mo na hanggang pagtanda si Laura
at bubuo na kayo ng sarili niyong pamilya. Salamat bro for inspiring with this kind of love. You deserve happiness bro, at nakuha mo na rin ito sa wakas. Naway, magmahalan lang kayo hanggang sa abot ng inyong makakaya. Kung kailangan nyo ng makakausap, nandito lang ako, sabi ni Arlo. Nagsalita rin ang mga magulang ni Laura at ang maid of honor nito. Maraming luha ang bumuhos nung araw na iyon, pero dahil iyon sa umaapaw na saya. Nabigo man si RA sa unang pagkakataon ay hindi siya sumuko. Kung para talaga kayo sa isa't isa ay tadhana na ang magdidikta. Salamat sa inspirasyon ng perseverance mula kay RA, dahil isa itong aral na makakamit rin natin ang pag-ibig na para sa atin, and this time, it will be sweeter. I hope you don't mind if I say that I love you. Super kilig naman ang love story na ito. Super salamat din po sa inyong lahat sa inyong panonood o pakikinig. At doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. At pakiring na rin po ng bell para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay pag-ibig ni RA at Laura. Hanggang sa muli, bye-bye!